Sesyon 3. Ang 6,000 taong plano ng pamamahala ng Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan. Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit, ang lupa at lahat ng bagay, at isinilang ang isang masigla at bagong mundo. Lahat ng nilikha ng Diyos ay perpekto at maganda, ganap na ipinapakita ang kanyang karunungan, kabutihan at pagkamakapangyarihan sa lahat. Nilikha ng Diyos sina Adan at Eva sa kanyang sariling wangis gamit ang kanyang sariling mga kamay, at hiningahan niya sila ng kanyang sariling hininga ng buhay. Mula sa sandaling iyon, may plano na ang Diyos na magkamit ng isang grupo ng mga tao sa gitna ng sangkatauhan na makakaunawa sa kanyang mga salita at makaaarok ng kanyang kalooban at kayang pamahalaan ang lahat ng bagay ayon sa kanyang mga hinihingi. Ipinagkaloob ng Diyos ang lahat ng kanyang hangarin sa tao. Nais niyang ang tao ay maging kasamang kaisa niya sa pag-iisip at kasama niya sa paglalakad. Ito ang layunin ng Diyos sa paglikha ng tao. Ang mga taong nilikha ng Diyos sa simula ay walang kasalanan. Inilagay sila ng Diyos sa halamanan ng Eden at sinabi sa kanila, "Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka ng may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yaon ay walang pagsalang mamamatay ka." Ngunit hindi sinunod ni Adan at Eva ang tagubili ng Diyos. Bumigay sila sa tukso ni Satanas at kumain mula sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Pagkatapos nito, ang sangkatauhan ay nagsimulang lumayo sa Diyos at natiwali ni Satanas at inalipin nito. Ang sangkatauhan ay namumuhay na nasasadlak sa kasalanan, lalong nagiging bulok, sukdulan ang kasamaan, hanggang sa puntong nagiging mga kaaway ng Diyos at hindi pinapahintulutan ang kanyang pag-iral. Ito ang dahilan kung bakit ipinasya ng Diyos na lipulin ang sangkatauhang ito sa pamamagitan ng baha. Pagkatapos ng baha, namatay ang lahat ng may hiningang nilalang sa ibabaw ng lupa, maliban sa 8 tao sa pamilya ni Noe at sa bawat uri ng may buhay sa loob ng arka. Patuloy silang dumami sa lupa hanggang sa araw na ito. Nakipagtipan ang Diyos sa kanila na hindi na niya kailanman wawasakin muli ang mundo sa pamamagitan ng pagbaha. Habang walang humpay sa pagsulong ang gawain ng Diyos, at matapos na itatag ng Diyos ang tipan ng bahaghari sa tao, nagkaroon ang Diyos ng labis na pagnanais na makamit ang mga taong kayang maging kaisa ng kanyang isipan at ang mga kayang sumunod sa kanyang kalooban sa lupa. At higit pa rito,
makamit ang isang grupo ng mga tao na magagawang makalaya mula sa mga puwersa ng kadiliman at hindi magagapos ni Satanas. Isang grupo na magagawang magpatotoo tungkol sa kanya sa lupa. At kaya, upang ganap na mailigtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan, sinimulan ng Diyos ang kanyang 3 yugto ng gawain. Ito ang 6,000 taong plano ng pamamahala ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan. Kaya, bakit kailangang gawin ng Diyos ang 3 yugto ng gawain? Basahin natin ang ilang sipi ng salita upang maunawaan. Ang layunin ng 3 yugto ng gawain ay ang kaligtasan ng buong sangkatauhan. Nangangahulugan ito ng ganap na kaligtasan ng tao mula sa kapangyarihan ni Satanas. Ang 6,000 taong gawain ng pamamahala ng Diyos ay nahahati sa 3 yugto. Ang kapanahunan ng kautusan, ang kapanahunan ng biyaya, at ang kapanahunan ng kaharian. Ang 3 yugtong ito ng gawain ay para lahat sa kapakanan ng pagliligtas sa sangkatauhan, na ang ibig sabihin, ang mga iyon ay para sa pagliligtas sa sangkatauhan na matinding natiwali ni Satanas. Gayunpaman, kasabay nito, ang mga iyon ay para din makipagdigma ang Diyos kay Satanas. Kaya, kung paanong ang gawain ng pagliligtas ay nahahati sa 3 yugto, gayon din ang pakikipagdigma kay Satanas ay nahahati rin sa 3 yugto, at ang 2 aspektong ito ng gawain ng Diyos ay sabay na isinasagawa. Ang pakikipagdigma kay Satanas ay talagang para sa kapakanan ng pagliligtas sa sangkatauhan, at dahil sa ang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan ay hindi isang bagay na matagumpay na natatapos sa iisang yugto, ang pakikipaglaban kay Satanas ay nahahati rin sa mga yugto at panahon, at isinasagawa ang pakikipagdigma kay Satanas alinsunod sa mga pangangailangan ng tao at sa lawak ng pagtiwali ni Satanas sa kanya. May 3 yugto sa gawain ng pagliligtas sa tao, na ang ibig sabihin na ang pakikipagdigma kay Satanas ay hinati sa 3 yugto upang minsanan at ganap ng magapi si Satanas. Ngunit ang panloob na katotohanan ng buong gawain ng pakikipaglaban kay Satanas ay yaong ang mga epekto nito ay natatamo sa pamamagitan ng ilang hakbang ng gawain. Pagkakaloob ng biyaya sa tao, pagiging handog sa kasalanan ng tao, pagpapatawad sa mga kasalanan ng tao, paglupig sa tao, at paggawang perpekto sa tao. Mula sa mga salitang ito ay mauunawaan natin na ang gawain ng Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan ay isang pakikipaglaban din kay Satanas, isinasagawa ayon sa pangangailangan ng tiwaling sangkatauhan. Sa pamamagitan ng 3 yugto ng gawain, unti-unting inililigtas ng Diyos ang sangkatauhan mula sa kapangyarihan ni Satanas upang ang mga tao ay ganap niyang makamit. Mula nang ang sangkatauhan ay natiwali ni Satanas, ang mga tao ay nagsimulang magkasala at lumaban sa Diyos. Dahil sa kasalanan, naharap ang tao sa kamatayan, gaya ng sinasabi sa kasulatan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Upang ganap na iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan para hindi na sila magkasala at mabuhay sila magpakailanman sa ilalim ng pangangalaga at proteksyon ng Diyos, sinimulan ng Diyos ang kanyang 6,000 taong plano ng pamamahala. Ang planong ito ay naglunsad ng 3 yugto ng gawain upang iligtas ang sangkatauhan. Una, upang ipaalam sa tao ang kasalanan. Pagkatapos,
upang magbayad sala sila sa kanilang mga kasalanan. At panghuli, upang ganap na lutasin ang ugat ng kasalanan ng sangkatauhan. Bawat yugto ng gawain ng Diyos ay may malalim na kahalagahan. Isang hindi maaaring mawala na bahagi ng plano ng pamamahala ng Diyos at isang kinakailangang proseso para ang tiwaling sangkatauhan ay makalaya mula sa kasalanan at kapangyarihan ni Satanas. Sunod, pagbahagi na natin ng detalyado kung paano ganap na inililigtas ng Diyos ang tao mula sa kapangyarihan ni Satanas sa pamamagitan ng 3 yugto ng kanyang gawain. Ang pinagmulan, gawain, at mga resultang nakamit sa bawat yugto ng gawain ng Diyos. Ang unang yugto ng gawain ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan. Ang gawain sa kapanahunan ng kautusan. Sa simula, ang sangkatauhan ay parang mga sanggol. Hindi alam kung paano sambahin ang Diyos o kung paano mamuhay. Ni hindi nila naunawaan ang pinakapangunahing mga prinsipyong moral. Hindi na pagtatanto na ang mga aksyon tulad ng pagpatay at pagnanakaw ay mga krimen. Madalas silang nagkakasala at nalalabag ang Diyos nang hindi nila nalalaman na sila ay gumagawa ng mga kasalanan. Upang ang sangkatauhan ay tumalikod sa kasalanan at mamuhay ng normal sa lupa, sinimulan ng Diyos ang gawain sa kapanahunan ng kautusan. Sa kapanahunan ng kautusan, ipinahayag ng Diyos na si Jehovah ang mga batas at kautusan upang turuan ang tao kung paano mamuhay sa lupa na nagtuturo sa kanila na huwag pumatay, magnakaw, mangalunya at iba pa. Nagbigay ito sa mga tao ng pangunahing konsepto ng kasalanan, kaya't nalaman nila kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Natutunan din nilang sumunod sa kautusan at sundin ang Sabat. Yaong mga sumunod sa kautusan ay pinagpala ng Diyos, habang ang mga lumabag dito ay kinondena at kinailangang mag-alay ng mga handog upang magbayad sala sa kanilang mga kasalanan. Kung lumabag ang mga tao sa ilang kautusan, sasapit sa kanila ang poot ng Diyos, at sila ay babatuhin hanggang sa mamatay o susunugin ng apoy mula sa langit. Sa pamamagitan nito, naranasan ng mga Israelita ang pagiging maharlika, poot, pangangalaga at awa ng Diyos. Kinilala nila si Jehovah bilang ang nag-iisang tunay na Diyos na lumikha ng langit, lupa at lahat ng bagay. Sa makatwid, lahat sila'y may takot sa Diyos na si Jehovah, sumunod sa kanyang mga kautusan, namuhay ng normal sa lupa at sumamba sa Diyos, namumuhay sa presensya ng Diyos. Ito ang resultang nakamit ng gawain ng Diyos sa kapanahunan ng kautusan. Kung wala ang gawaing ito at ang paghihigpit ng kautusan, ang sangkatauhan ay mauuwi sa kaguluhan at mabilis na mabibihag ni Satanas. Sa makatwid, ang pagpapahayag ng Diyos ng kautusan ay napakahalaga para sa sangkatauhan. Ang gawain ng kapanahunan ng kautusan ay nagpapaalam sa mga tao kung ano ang kasalanan at kung ano ang katuwiran, at ipinakita rin ito sa kanila na madalas silang magkasala at nangangailangan ng mga handog para sa kasalanan upang magbayad sala para sa kanilang mga kasalanan. Ang yugtong ito ng gawain ng Diyos ay hindi lamang umakay sa mga tao sa tamang landas ng buhay ng tao, kundi naglatag din ng pundasyon at nagbukas ng daan para sa susunod na yugto ng gawain ng Diyos. Ang ikalawang yugto ng gawain ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan. Ang gawain sa kapanahunan ng biyaya.
Bagamat alam ng sangkatauhan sa kapanahunan ng kautusan kung ano ang kasalanan, kung paano maghandog ng mga sakripisyo upang magbayad sala para sa kasalanan at kung paano sumamba sa Diyos, dahil sa pagtiwali ni Satanas, madalas na nabibigo ang mga tao sa pagsunod sa kautusan. Sa huling yugto ng kapanahunan ng kautusan, ang mga tao ay lalong nagkasala pa at wala ng sapat na mga handog para sa kasalanan upang magbayad sala sa kanilang mga pagsalangsang. Sa kakulangan ng sapat na mga handog para sa kasalanan, naharap ang mga tao sa panganib na makondena at mapatay ayon sa kautusan at sila'y nanalangin at dumaing sa Diyos sa gitna ng pagdurusa. Kung ang gawain ng Diyos ay nanatili sa kapanahunan ng kautusan, lahat ay makokondena at mapapatay dahil sa pagkakasala, at ang buong sangkatauhan ay mauuwi sa wala. Sa gayon, sa pamamagitan ng mga propeta, ipinaalam ng Diyos na si Jehovah sa mga Israelita na darating ang Mesiyas bilang handog para sa kasalanan upang tubusin sila. Sinabi sa propesiya, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Pagkatapos, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng pagkakatawang tao bilang ang Panginoong Hesus upang isagawa ang gawain ng pagtubos sa sangkatauhan. Tinapos niya ang kapanahunan ng kautusan at pinasimulan ang isang bagong kapanahunan, ang kapanahunan ng biyaya. Sa kapanahunan ng biyaya, namuhay ang Panginoong Hesus sa piling ng mga tao, nangaral, "Mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Tinuruan niya ang mga tao na ikumpisal ang kanilang mga kasalanan at magsisi, ibigin ang iba gaya ng kanilang sarili, patawarin ang iba ng makapitumpung-pitong beses, ibigin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip, at sambahin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan at iba pa. Ito ang nagbigay daan sa mga tao na maunawaan ang mga layunin ng Diyos, at ang kanilang pananalig sa Diyos ay nagkamit ng isang malinaw na layon at direksyon, ganap na nagpapalaya sa kanila mula sa pagkaalipin ng mga batas at regulasyon. Nagsagawa rin ang Panginoong Hesus ng maraming tanda at kababalaghan, pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo at pagpapatawad sa mga kasalanan ng mga tao. Puno siya ng pagpaparaya at pasensya sa mga tao. Nadama ng lahat ang pag-ibig at awa ng Diyos. Nakita kung gaano siya kamahal-mahal at kaibig-ibig, at mas naging malapit ang kanilang relasyon sa Diyos. Sa huli, ang Panginoong Hesus ay ipinako sa krus para sa sangkatauhan na naging isang walang hanggang handog para sa kasalanan na nagpapatawad sa mga kasalanan ng mga tao ng minsan at ganap. Mula noon, hanggat ikinukumpisal ng mga tao ang kanilang mga kasalanan sa Panginoon at nagsisisi, ang kanilang mga kasalanan ay patatawarin, hindi na sila kokondinahin o parurusahan ng batas, at kalipikadong lumapit sa Diyos sa panalangin at tamasahin ang kapayapaan, kagalakan at masaganang biyaya na ipinagkaloob niya. Ang gawain ng pagtubos ng Panginoong Hesus ay nagdala ng napakalaking kaligtasan, nagbibigay daan sa sangkatauhan na mabuhay at umunlad hanggang sa ngayon. Ngayon, isaalang-alang natin ang isang tanong. Ang gawain ba ng pagtubos ng Panginoong Hesus
ay nangangahulugan na ang gawain ng pagliligtas ng Diyos ay natapos na? A. Ang gawain ng pagliligtas ng Diyos ay hindi pa tapos. Ang mga tao ay maaari pa ring magkasala at kailangan pa ng Diyos na gumawa ng higit pang gawain upang iligtas ang sangkatauhan. B. Ang gawain ng pagliligtas ng Diyos ay ganap nang natapos at maaari tayong direktang makapasok sa kaharian ng langit. Ang tamang sagot ay A. Ang gawain ng pagliligtas ng Diyos ay hindi pa tapos. Ang mga tao ay maaari pa ring magkasala at kailangan pa ng Diyos na gumawa ng higit pang gawain upang iligtas ang sangkatauhan. May ilang tumutukoy sa katunayan na sinabi ng Panginoong Hesus sa krus na naganap na upang pangatwiranan na ang gawain ng pagliligtas ng Diyos ay kumpleto na at hindi na niya kailangan pang gumawa ng anumang gawain para iligtas ang sangkatauhan. Dahil ipinako sa krus ang Panginoong Hesus at tinubos ang buong sangkatauhan, ang gawain ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan ay ganap na naisakatuparan at sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw, direkta niyang irarapture sa himpapawid ang mga mananampalataya at dadalhin sila sa kaharian ng langit. Gayunpaman, ganito nga ba talaga? Nang sinabi ng Panginoong Hesus sa krus, naganap na, tinutukoy niya ang pagiging ganap ng kanyang gawaing pagpapapako sa krus at pagtubos. Tiyak na hindi ito nangangahulugang tapos na ang buong gawaing pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Ang Diyos ay may higit pang gawain na gagawin dahil ang mga kasalanan ng mga tao ay pinatawad lamang sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Panginoon. Ngunit hindi pa nalulutas ang makasalanang kalikasan sa loob ng tao. Dahil sa kanilang makasalanang kalikasan, ang mga tao ay nabubuhay na may mga tiwaling disposisyon araw-araw. Madalas nilang nasusumpungan ang kanilang sarili na hindi sinasadyang nagsisinungaling, nakikipagtunggali para sa kasikatan, nagkikimkim ng pagkainggit, nakikibahagi sa mga alitan at kumikilos ng may pagmamataas at pagmamagaling, hindi kayang maging mapagparaya, mapagpasensya o mahalin ang iba gaya ng pagmamahal nila sa kanilang sarili. Ang magpasakop at mahalin ang Panginoon ay higit pang mahirap. Sa loob ng 2,000 taon, lahat ng mananampalataya ay namuhay sa isang siklo ng pagkakasala sa araw at pagkukumpisal sa gabi, malalim na nararanasan ang pasakit at paghihirap ng pamumuhay sa kasalanan. Ito ay isang hindi maikakailang katunayan. Ang mga tao bang namumuhay sa kasalanang tulad nito ay tunay na ligtas na at kalipikado na makapasok sa kaharian ng langit? Tiyak na hindi. Sinabi ng Panginoong Hesus, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan, at ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. Kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Kung walang kabanalan, walang taong makakakita sa Panginoon. Ang Diyos ay matuwid at banal. Hindi niya hahayaan ang mga tao na madalas na nagkakasala at lumalaban sa Kanya na makapasok sa Kanyang kaharian. Sa makatwid, matapos ang pagkumpleto ng gawain ng pagtubos, ipinropesiya ng Panginoong Hesus ng maraming beses na Siya ay muling darating upang gawin ang isang yugto ng gawaing paghatol upang lubusang dalisayin ang sangkatauhan at dalhin ang mga tao sa Kanyang kaharian. Ito ay tulad ng ipinropesiya ng Panginoong Hesus.
Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayunman ay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Sapagkat ang Ama'y hindi humahatol sa kaninumang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol. At binigyan siya ng awtoridad na humatol, sapagkat siya'y anak ng tao. Siya na nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Malinaw na sa pagbabalik ng Panginoon, ipapahayag niya ang katotohanan at isasagawa ang gawain ng paghatol, gagabay sa mga tao na maunawaan at mapasok ang lahat ng katotohanan. Ito ay upang ganap na iligtas ang mga tao mula sa kasalanan at mula sa kapangyarihan ni Satanas. Tinatapos ang kapanahunan ng biyaya at pinasisimulan ang kapanahunan ng kaharian. Ito ay isang yugto ng gawain na matagal nang pinlano ng Diyos, at ito ang huling yugto sa 3 yugto ng kanyang plano sa pamamahala. Ang 4 yugto ng gawain ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan. Ang gawain sa kapanahunan ng kaharian. Bagamat dumating si Jesus sa gitna ng tao at gumawa ng maraming gawain, kinumpleto lamang niya ang gawain ng pagtubos sa buong sangkatauhan at nagsilbi bilang handog para sa kasalanan ng tao. Hindi niya inalis sa tao ang lahat ng tiwaling disposisyon nito. Ang lubos na pagliligtas sa tao mula sa impluwensya ni Satanas ay hindi lamang nangailangan na si Jesus ay maging handog para sa kasalanan at pasanin ang mga kasalanan ng tao, kundi kinailangan din ng Diyos na gumawa ng mas malaki pang gawain upang ganap na alisin sa tao ang satanikong tiwaling disposisyon nito. Kaya, pagkatapos mapatawad ang tao sa mga kasalanan nito, nagbalik ang Diyos sa katawang tao upang akayin ang tao tungo sa bagong kapanahunan, at sinimulan niya ang gawain ng pagkastigo at paghatol. Ang gawaing ito ay naghatid sa tao sa isang mas mataas na antas. Lahat ng nagpapasakop sa kanyang kapamahalaan ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at tatanggap ng mas malalaking pagpapala. Tunay silang mabubuhay sa liwanag at makakamit nila ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Sa pamamagitan ng gawaing ito ng paghatol at pagkastigo, lubusang malalaman ng tao ang marumi at tiwaling diwa sa kanyang sariling kalooban, at magagawa niyang lubos na magbago at maging dalisay. Sa ganitong paraan lamang maaaring maging karapat-dapat na bumalik ang tao sa harap ng trono ng Diyos. Lahat ng gawaing ginagawa sa araw na ito ay para malinis at mabago ang tao. Sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo gamit ang salita, pati na rin ng pagpipino, makakaya ng tao na maiwaksi ang kanyang katiwalian at maging malinis. Ang Kristo ng mga huling araw ay gumagamit ng iba't ibang katotohanan para maturuan ang tao, para ilantad ang diwa ng tao, at himayin ang kanyang mga salita at gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba't ibang katotohanan, gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat magpasakop ang tao sa Diyos, paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos, paano dapat isabuhay ng tao ang normal na pagkatao, gayon din ang karunungan at disposisyon ng Diyos at iba pa. Ang mga salitang ito
ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang tiwaling disposisyon. Partikular na, yaong mga salitang naglalantad kung paano tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sinasabi patungkol sa kung paano ang tao ay isang pagsasakatawan ni Satanas at isang puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa pagsasakatuparan ng kanyang gawain ng paghatol, hindi lamang basta nililinaw ng Diyos ang kalikasan ng tao sa iilang salita lamang. Inilalantad at pinupungusan niya ng pangmatagalan. Ang lahat ng ganitong mga pamamaraan ng paglalantad at pagpupungos ay hindi maaaring mahalinhan ng mga ordinaryong salita, kundi ng katotohanang hindi man lang taglay ng tao. Ang ganitong klaseng mga pamamaraan lamang ang matatawag na paghatol. Sa pamamagitan lamang ng ganitong uri ng paghatol, masusupil ang tao at makukumbinsi ng husto tungkol sa Diyos, at bukod pa riyan ay makamtan ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Ang idinudulot ng gawain ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa kanyang sariling paghihimagsik. Ang gawain ng paghatol ay nagbibigay daan sa tao na magkamit ng malawak na pagkaunawa sa mga layunin ng Diyos, sa layunin ng gawain ng Diyos, at sa mga hiwagang hindi niya maunawaan. Tinutulutan din ito ang tao na makilala at malaman ang kanyang tiwaling diwa at ang mga ugat ng kanyang katiwalian, gayon din para matuklasan ang kapangitan ng tao. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol, sapagkat ang diwa ng gawaing ito ay ang mismong gawain ng pagbubukas ng katotohanan, ng daan, at ng buhay ng Diyos sa lahat ng may pananalig sa Kanya. Ang gawaing ito ay ang gawain ng paghatol na ginagawa ng Diyos. Napakalinaw ng mga salitang ito. Ang gawain ng pagtubos na ginawa ng Panginoong Hesus ay nagpapatawad lamang sa mga kasalanan ng mga tao. Hindi nito inalis ang kanilang makasalanang kalikasan ni ganap na nailigtas sila sa kasalanan. Sa makatuwid, ang gawain ng Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan ay hindi pa tapos at kailangan pa rin niya na magpahayag ng higit pang mga katotohanan at gumawa ng yugto ng gawaing paghatol upang lubusang dalisayin at iligtas ang sangkatauhan. Sa kapanahunan ng kaharian, hahatulan at aalisin ng Diyos ang makasalanang kalikasan ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapahayag ng maraming salita. Ang katotohanan ng mga salita ng Diyos ay parang isang dakilang liwanag na nagbubunyag ng lahat ng kadilimang nasa loob natin. Sa pamamagitan ng paglalantad at paghatol ng mga salita ng Diyos, makikita natin na ang ating makasalanang kalikasan ay nananatiling malalim na nakaugat sa loob natin. Saka lamang natin makikilala at kamumuhian ang ating mga sarili at may kamalayang maisasagawa ang katotohanan, makakakilos ayon sa mga salita ng Diyos, at tinutulutan ang mga ito na maging pamantayan ng ating buhay. Sa panahong ito, tayo ay tunay na malilinis sa ating makasalanang kalikasan. Tayo ay lubusang mababago at magiging mga bagong taong nilikha ng Diyos. Mga taong kayang isagawa ang mga salita ng Diyos sa lahat ng bagay. Ang gayong mga tao ay yaong mga ganap na nalinis at sa huli ay makakapasok at mananatili sa kaharian ng Diyos. Nagpapakita ito kung gaano kahalaga ang gawain ng paghatol sa kapanahunan ng kaharian para sa sangkatauhan. Mula rito, makikita natin na ang gawain ng pagtubos ng Panginoong Hesus ay ganap na nagbukas ng daan para sa gawaing paghatol sa mga huling araw. Ang gawain ng paghatol sa mga huling araw ay ang pinakamahalaga
at kinakailangang bahagi ng gawain ng pagliligtas ng Diyos, at ito ang magiging tanging daan para sa sangkatauhan upang maligtas at makapasok sa kaharian ng langit. Kung tatanggapin ng mga tao ang paghatol ng Diyos sa mga huling araw, magkakaroon ng pagkakataong malinis ang kanilang mga tiwaling disposisyon. Hindi na sila magkakasala at lalaban sa Diyos, at magagawa nilang tunay na magpasakop sa Diyos at mahalin ang Diyos. Saka lamang ganap na matatapos ang gawain ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan, at saka lamang ganap na maisa sa katuparan ang 6,000 taong plano sa pamamahala. Ang mga nakakaranas ng paghatol at nalinis ay poprotektahan ng Diyos sa malalaking sakuna at sila ang mananatili. Pagkatapos, isang bagong langit at isang bagong lupa, ang kaharian ni Kristo ay lilitaw. Ang mga natitira ay magiging mga tao ng Diyos, mabubuhay magpakailanman sa kanyang kaharian at magtatamasa ng mga pangako at pagpapala ng Diyos. Ito ay tiyak na tumutupad sa mga propesiya sa pahayag. Ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailan-kailanman. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, "Narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya ay mananahan sa kanila, at sila ay magiging mga tao niya, at ang Diyos mismo ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng ano pamang hirap. Ang mga bagay noong una ay naparam na." Pangalan ng Diyos. Sa kapanahunan ng kautusan, ipinahayag ng Diyos ang kautusan upang malaman ng mga tao kung ano ang kasalanan. Dahil ang yugtong ito ng gawain ay medyo simple, nakatuon lamang sa pagpapaalam sa mga tao kung ano ang kasalanan, ang Diyos ay direktang gumawa sa Espiritu at kinuha ang pangalang Jehovah na nangangahulugang ang Diyos na siyang ngayon, noong una at siyang darating. Ang pangalang ito ay nagpapahiwatig na siya ang nag-iisang tunay na Diyos na umiral mula pa sa simula at iiral magpakailanman. Nilikha niya ang langit, lupa at lahat ng bagay. Nilikha ang sangkatauhan at personal na pinangungunahan ang sangkatauhan na may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat. Siya ang nag-iisang tunay na Diyos. Bukod sa Kanya, wala nang iba. Ito ang pangalan ng Diyos sa kapanahunan ng kautusan. Sa kapanahunan ng biyaya, nagkatawang tao ang Diyos upang personal na gawin ang gawain ng pagtubos sa sangkatauhan, at ang kanyang pangalan ay Jesus. Sa mga Hebreo, ito ay Emmanuel, na nangangahulugang sumasa atin ang Diyos. Sa pagbabalik ng Diyos sa mga huling araw, magkakaroon ba siya ng bagong pangalan? Sa katunayan, matagal nang ipinropesiya ng Biblia na magkakaroon ng bagong pangalan ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. At makikita ng mga hintil ang iyong katuwiran, at ng lahat ng hari ang iyong kaluwalhatian. At ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan na ipangangalan ng bibig ni Jehovah. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya lalabas pa roon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem,
na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Parehong binabanggit ng mga propesiya na magkakaroon ng bagong pangalan ang Diyos, na ang ibig sabihin ay hindi ito ang pangalang ginamit na niya noon. Sa makatwid, sa pagbabalik ng Panginoon, tiyak na hindi na siya tatawaging Jesus o Jehovah. Basahin natin ang ilang propesiya upang maunawaan kung ano ang itatawag sa kanya sa pagbabalik niya. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. At narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan, at gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Alleluia! Sapagkat naghahari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mula sa mga propesiyang ito, ano ang pangalan ng Diyos sa kapanahunan ng kaharian? A. Makapangyarihang Diyos. B. Jesus. C. Jehovah. Ang tamang sagot ay A. Makapangyarihang Diyos. Ngunit, ano ang kahulugan ng pangalang makapangyarihang Diyos? Basahin natin ang isang sipi ng mga salita upang maunawaan. Sa kapanahunan ng kautusan, Jehovah ang pangalan ng Diyos, at sa kapanahunan ng biyaya, ang pangalan ni Jesus ang kumatawan sa Diyos. Sa mga huling araw, ang kanyang pangalan ay makapangyarihang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat na gumagamit ng kanyang kapangyarihan upang gabayan ang tao, lupigin ang tao at makamit ang tao, at sa huli, wakasan ang kapanahunan. Ang pangalang makapangyarihang Diyos ay sumasaklaw sa likas na disposisyon ng Diyos, lahat ng kung ano siya at mayroon siya, ang kanyang gawain at ang lahat ng katotohanang ipinapahayag niya. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng mga salitang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos, nakikilala natin ang pagkamakapangyarihan sa lahat ng Diyos. Ang kanyang disposisyon, lahat ng kung ano siya at mayroon siya, ang kanyang pagiging praktikal, ang mga prinsipyo ng kanyang gawain, kung paano niya pinapangunahan ang sangkatauhan tungo sa kapanahunan ng milenyong kaharian at sa huli sa isang magandang hantungan, at iba pa. Ang lahat ng ito ay mga resultang nakamit sa pamamagitan ng pagkamakapangyarihan sa lahat ng Diyos. Higit pa rito, ang Diyos na nagkatawang tao sa mga huling araw ay nagsasalita lamang ng katotohanan, gumagamit ng mga salita upang hatulan at ibunyag ang ating mga tiwaling disposisyon, gumagamit ng mga salita upang dalisayin at iligtas tayo, gamit ang mga salita upang parusahan ang lahat ng puwersa ng kaaway, at gumagamit ng mga salita upang itatag ang kanyang kaharian. Ang lahat ay naitatag at naisa sa katuparan sa pamamagitan ng mga salita sa kanyang bibig. Isang malinaw na pagpapamalas ng kanyang pagkamakapangyarihan sa lahat. Sa makatwid, ang pangalan ng makapangyarihang Diyos ay nagpapahiwatig ng higit pa sa kanyang kapangyarihan na iligtas tayo mula kay Satanas. Higit sa lahat, ito ay kumakatawan sa Diyos na winawakasan ang kapanahunan ng biyaya, naghahatid sa sangkatauhan tungo sa bagong kapanahunan ng milenyong kaharian. Ang lahat ng ito ay ang gawain na isakatuparan sa pamamagitan ng pangalan ng makapangyarihang Diyos. Kaya,
Bakit nagbabago ang pangalan ng Diyos? Mauunawaan natin pagkatapos basahin ang ilang sipi ng mga salita. Sabi ng ilan, ang pangalan ng Diyos ay hindi nagbabago. Kung gayon, bakit naging Jesus ang pangalan ni Jehovah? Ipinropesiya na darating ang Mesiyas, kaya bakit dumating ang isang taong nagngangalang Jesus? Bakit nagbago ang pangalan ng Diyos? Hindi ba matagal nang isinagawa ang gawaing iyon? Maaari bang hindi makagawa ang Diyos ng mas bagong gawain ngayon? Ang gawain ng kahapon ay maaaring baguhin, at ang gawain ni Jesus ay maaaring sumunod mula roon sa gawain ni Jehovah. Kung gayon, hindi ba maaaring sundan ng ibang gawain ang gawain ni Jesus? Kung ang pangalan ni Jehovah ay maaaring palitan ng Jesus, hindi ba maaaring palitan din ang pangalan ni Jesus? Walang kakaiba rito, kaya lang masyadong simple mag-isip ang mga tao. Ang Diyos ay palaging magiging Diyos. Paano man magbago ang kanyang gawain at paano man maaaring magbago ang kanyang pangalan, hindi magbabago ang kanyang disposisyon at karunungan kailanman. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay maaari lamang tawagin sa pangalang Jesus, napakalimitado ng iyong kaalaman. Sa bawat kapanahunan, gumagawa ang Diyos ng bagong gawain at siya ay tinatawag sa bagong pangalan. Paano niya gagawin ang parehong gawain sa magkaibang kapanahunan? Paano siya kakapit sa luma? Ang pangalan na Jesus ay ginamit para sa gawain ng pagtubos, kaya tatawagin pa rin ba siya sa parehong pangalan pagbalik niya sa mga huling araw? Gagawin pa rin ba niya ang gawain ng pagtubos? Bakit iisa lamang si Jehovah at si Jesus, subalit sila ay tinatawag sa magkaibang pangalan sa magkaibang kapanahunan? Hindi ba't ito ay sa kadahilanang magkaiba ang mga kapanahunan ng kanilang gawain? Maaari bang kumatawan sa Diyos sa kanyang kabuuan ang iisang pangalan lamang? Dahil dito, nararapat na tawagin ang Diyos sa ibang pangalan sa ibang kapanahunan at nararapat niyang gamitin ang pangalan upang baguhin ang kapanahunan at katawanin ang kapanahunan. Dahil walang anumang pangalan ang maaaring ganap na kumatawan sa Diyos mismo, at ang bawat pangalan ay maaari lamang kumatawan sa pansamantalang aspekto ng disposisyon ng Diyos sa isang tiyak na kapanahunan. Ang kailangan lang nitong gawin ay kumatawan sa kanyang gawain. Sa makatwid, maaaring mamili ang Diyos ng anumang pangalan na angkop sa kanyang disposisyon upang kumatawan sa buong kapanahunan. May malaking kahalagahan sa likod ng pagbabago ng Diyos sa kanyang pangalan. Ang Diyos ay laging bago at hindi kailanman luma. Ang kanyang gawain ay palaging sumusulong, kaya ang kanyang pangalan ay nagbabago kasabay ng kanyang gawain at ng kapanahunan. Sa tuwing sinisimulan ng Diyos ang isang yugto ng gawain at inihahatid ang isang bagong kapanahunan, kumukuha siya ng isang pangalan na mahalaga sa kapanahunang iyon upang kumatawan sa gawaing ginagawa niya at sa disposisyon na kanyang ipinapahayag. Sa ganitong paraan, hindi lilimitahan ng mga tao ang Diyos sa mga pangalang Jehovah o Jesus, at hindi natin lilimitahan ang Diyos sa loob ng ating mga kuro-kuro at imahinasyon. Yamang ang Diyos ay walang hanggang marunong at makapangyarihan sa lahat,
Ang lahat ng mayroon siya at kung ano siya ay sumasaklaw sa lahat ng bagay, higit pa sa kayang ilarawan ng wika ng tao. Walang iisang pangalan, kahit isa o dalawa, ang ganap na maaaring kumatawan sa lahat ng kung ano siya. Sa makatwid, ang Diyos ay kumukuha ng iba't ibang pangalan sa bawat kapanahunan. Halimbawa, sa kapanahunan ng kautusan, ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Ang pangalang ito ay kumakatawan sa gawain ng Diyos sa kapanahunan ng kautusan at ang disposisyon ng awa, pagiging maharlika at puot na kanyang ipinahayag. Pagkatapos, nagkatawang tao ang Diyos bilang anak ng tao, gumagawa at nagsasalita sa ilalim ng pangalang Jesus. Sinisimulan ang kapanahunan ng biyaya at winawakasan ang kapanahunan ng kautusan. Itinuro ng Panginoong Jesus sa mga tao ang daan ng pagsisisi, pinatawad ang mga kasalanan ng mga tao, pinagkalooban sila ng kapayapaan, kagalakan at masaganang biyaya, at sa huli ay ipinako sa krus upang tubusin ang buong sangkatauhan. Sa makatwid, ginamit ng Diyos ang pangalang Jesus para sa kapanahunan ng biyaya. Kumakatawan sa gawain ng pagtubos at ang disposisyon ng mapagmahal na kabaitan at awa na kanyang ipinahayag. Kung sa mga huling araw, babalik ang Panginoong Jesus at gagamitin pa rin ang pangalang Jesus. Kung gayon, ang gawain ng Diyos ay mananatili sa gawain ng pagtubos. Sa makatwid, upang simulan ang isang bagong kapanahunan at maisakatuparan ang bagong gawain, tiyak na hindi na siya maaaring tawagin sa parehong pangalan. Sa mga huling araw, ang Panginoong Jesus ay babalik upang gumawa sa ilalim ng pangalang Makapangyarihang Diyos. Sinisimulan ang kapanahunan ng kaharian at winawakasan ang kapanahunan ng biyaya. Ipapahayag niya ang katotohanan at isa sa katuparan ang gawain ng paghatol simula sa sambahayan ng Diyos. Lubusan niyang ililigtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan at kapangyarihan ni Satanas. Gagawa ng isang grupo ng mga mananagumpay. Susundan ito ng malalaking sakuna kung saan gagantimpalaan ng Diyos ang mabubuti at parurusahan ang masasama at wawasakin niya ang madilim at masamang mundong ito. Pagkatapos nito, lilitaw ang kaharian ni Kristo sa lupa. Ito ay ganap na tutupad sa mga propesiya sa pahayag. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. At, Alleluia, sapagkat naghahari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Upang mas maunawaan ang aspektong ito ng katotohanan, tingnan natin ang isang halimbawa. Kung ikaw ay isang guro sa isang paaralan, natural na tatawagin ka ng mga estudyante na guro. Kung magbabago ka ng propesyon at maging isang doktor, tatawagin ka ng iba na doktor. Kung pagkatapos ay magbubukas ka ng tindahan at magpapatakbo ng negosyo, tatawagin kang boss. Bagamat nagbabago ang iyong titulo sa bawat propesyon, ikaw bilang isang tao ay hindi nagbago. Ang iyong diwa ay nananatiling pareho. Ipinapakita nito na habang ang iba't ibang papel ay humahantong sa iba't ibang mga titulo, ang pagbabago sa titulo ay hindi kumakatawan sa pagbabago sa iyong diwa. Sa gayon ding paraan, gumagawa ang Diyos ng iba't ibang gawain sa bawat kapanahunan at gumagamit siya ng isang bagong pangalan upang simulan ang bawat bagong kapanahunan. Kaya,
Kahit na nagbabago ang pangalan at gawain ng Diyos, ang kanyang banal na diwa ay kailanman hindi magbabago dahil ang lahat ng ito ay gawa ng iisang Diyos. Ibig sabihin, ang diwa ng Diyos ay hindi kailanman magbabago kahit pa magbago ang kanyang pangalan. Ang tatlong yugto ng gawain ay isinasakatuparan ng iisang Diyos, patuloy na lumalalim. Ang tatlong yugto ng gawain, ang kapanahunan ng kautusan, ang kapanahunan ng biyaya, at ang kapanahunan ng kaharian, ay tatlong magkakaibang yugto ng gawaing ginawa ng isang Diyos sa iba't ibang kapanahunan upang iligtas ang sangkatauhan. Ang kapanahunan ng kautusan ay gaya ng pag-aararo ng bukirin. Ginamit ng Diyos ang pangalang Jehovah upang iproklama ang mga batas at kautusan. Pinamumunuan ang mga tao sa kanilang buhay at tinutulungan silang malaman ang kasalanan. Ang kapanahunan ng biyaya ay gaya ng pagtatanim sa bukirin. Ginamit ng Diyos ang pangalang Jesus upang gawin ang gawain ng pagpapapako sa krus. Tinutubos ang lahat ng sangkatauhan at pinahihintulutan ang mga tao na ikumpisal ang kanilang mga kasalanan at magsisi. Ang kapanahunan ng kaharian ay gaya ng pag-aani sa bukirin. Gagamitin ng Diyos ang pangalang Makapangyarihang Diyos upang ipahayag ang lahat ng katotohanan para hatulan at dalisayin ang makasalanang kalikasan ng tao upang ang kanilang mga kasalanan ay malinis at sila ay maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang tatlong yugto ng gawaing ito ay malapit na magkakaugnay, patuloy na tumataas at lumalalim. Bawat yugto ay itinayo sa pundasyon ng nauna. Kinukumpleto ang isa't isa at mahigpit na magkakaugnay. Lahat ng tatlong yugto ay kinakailangan. Kung wala ang gawain ng kapanahunan ng kautusan, hindi malalaman ng sangkatauhan kung ano ang kasalanan at mamumuhay sa kasalanan na niyuyurakan ni Satanas. Agad silang mabibihag ni Satanas at mauuwi sa wala, ginagawang imposibleng isakatuparan ang gawain ng kapanahunan ng biyaya. Kung wala ang gawain ng pagtubos sa kapanahunan ng biyaya, mapaparusahan ang sangkatauhan dahil sa kanilang kasalanan at hindi sila makaliligtas hanggang sa araw na ito. Kung wala ang gawain ng paghatol ng mga huling araw, ang sangkatauhan ay hindi kailanman makakalaya mula sa gapos ng kasalanan. Hindi kailanman magiging kalipikado na makapasok sa kaharian ng langit at sa huli ay mawawasak dahil sa kanilang mabibigat na kasalanan. Malinaw na kung wala ang alinman sa tatlong yugtong ito, ang sangkatauhan ay mabibihag ni Satanas at hindi matatamo ang kaligtasan. Ang tatlong yugtong ito ng gawain ay bumubuo sa ganap na plano ng pamamahala ng Diyos para sa pagliligtas sa sangkatauhan. Ang bawat yugto ay mas kritikal at mahalaga kaysa sa nauna at ang lahat ng ito ay maingat na pinlano at inayos ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Lubos nitong ipinakikita ang dakilang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang pagliligtas sa sangkatauhan at inihahayag din ito ang kanyang karunungan at pagkamakapangyarihan sa lahat. Kung gayon, si Jehovah, ang Panginoong Jesus at ang makapangyarihang Diyos ba ay iisang Diyos? Sa katunayan, ito ay gawain ng iisang Diyos.
Bagamat magkaiba ang pangalan ng Diyos, pati ang pamamaraan at nilalaman ng kanyang gawain sa bawat kapanahunan, ang lahat ng tatlong yugto ng gawaing ito ay isinagawa ng iisang Diyos. Mula sa gawain ni Jehovah hanggang sa gawain ni Jesus, at mula sa gawain ni Jesus hanggang sa gawain sa kasalukuyang yugto, ang tatlong yugtong ito ay sumasaklaw sa kabuuang lawak ng pamamahala ng Diyos sa isang tuloy-tuloy na pagkakaugnay, at lahat ng ito ay gawain ng iisang Espiritu. Mula nang likhain ang mundo, palaging pinamamahalaan ng Diyos ang sangkatauhan. Siya ang simula at ang wakas, siya ang una at ang huli, at siya ang siyang nagpapasimula ng kapanahunan at siyang naghahatid sa kapanahunan sa katapusan nito. Ang tatlong yugto ng gawain sa magkakaibang kapanahunan at lugar ay tiyak na gawain ng iisang Espiritu. Ang lahat ng naghihiwalay sa tatlong yugtong ito ay sumasalungat sa Diyos. Ngayon, dapat mong maunawaan na ang lahat ng gawain mula sa unang yugto hanggang sa ngayon ay ang gawain ng isang Diyos, ang gawain ng isang Espiritu. Ito ay hindi mapag-aalinlanganan. Ang gawain ng Diyos ay palaging sumusulong. Tuwing isinasagawa ng Diyos ang bagong yugto ng gawain, kumukuha siya ng bagong pangalan upang buksan ang isang kapanahunan at tapusin ang isa, at upang katawanin ang gawain na kanyang nilalayon na gawin. Sa ganitong paraan, hindi lilimitahan ng mga tao ang Diyos sa pangalang Jehovah o Jesus, at hindi lilimitahan ang Diyos sa hangganan ng sarili nating mga kuro-kuro at imahinasyon. Ngunit kahit pa magbago ang pangalan ng Diyos o ang kanyang pamamaraan ng paggawa, iisa lamang ang Espiritong gumagawa. Hindi kailanman magbabago ang diwa ng Diyos. Ang Diyos ay mananatiling Diyos. Ito ay tiyak na walang pag-aalinlangan. Mga kapatid, pag-isipan natin ang isang tanong. Kung ang mga tao ay mananatili sa kapanahunan ng biyaya, tanging tinatanggap ang gawain ng pagtubos ng Panginoong Hesus at hindi tinatanggap ang gawain ng paghatol na ginawa ng makapangyarihang Diyos sa kapanahunan ng kaharian, sa palagay nyo ba ay makakapasok sila sa kaharian ng Diyos? A. Maaari. Ang mga mananampalataya kay Jesus ay maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos anuman ang mangyari. B. Hindi maaari. Dapat nating sundang mabuti ang mga yapak ng Diyos at maranasan ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw upang malinis. C. Hindi sigurado. Ang tamang sagot ay B. Dapat nating sundang mabuti ang mga yapak ng Diyos at maranasan ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw upang malinis. Ang paghatol sa mga huling araw ay ang gawaing ganap na nagliligtas sa sangkatauhan. Kung hindi tatanggapin ng isang tao ang paghatol sa mga huling araw, lahat ng naunang pagsisikap ay walang kabuluhan. Sa panahong ito, mauunawaan natin na ang plano ng pamamahala ng Diyos ay nahahati sa tatlong yugto. Aling yugto ang pinakamahalaga at magpapasya sa kalalabasan at destinasyon ng mga tao? A. Ang kapanahunan ng kautusan. B. Ang kapanahunan ng biyaya. C. Ang kapanahunan ng kaharian. Ang tamang sagot ay C. Ang kapanahunan ng kaharian. Sa tatlong yugtong ito ng pamamahala ng Diyos para sa ganap na kaligtasan ng sangkatauhan,
ang kanyang gawain sa kapanahunan ng kaharian ang pinakamahalaga. Sa pagbabalik ng Diyos sa mga huling araw, wawakasan niya ang kapanahunan ng biyaya, bubuksan ang kapanahunan ng kaharian, at isa sa katuparan ang gawain ng paghatol na magsisimula sa sambahayan ng Diyos. Ang gawain ng paghatol ng Diyos sa kapanahunan ng kaharian ay ang huling yugto ng plano ng pamamahala ng Diyos. Kung matatanggap at magpapasakop dito ang mga tao, ay direktang magpapasya ng kanilang magiging kalalabasan. May ilan na nagsasabi, "Naniniwala lang ako kay Jesus. Hindi ko tinatanggap ang pagbabalik ni Jesus at hindi ko kailangang sundin ang bagong gawain ng Diyos." Ano ang sasabihin ng Panginoong Jesus sa mga gayong tao? Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, "Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo ay nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang kamangha-mangha?" At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, "Kailanman ay hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan." Bakit ang mga taong ito na nananampalataya sa Panginoon sa buong buhay nila, nagdusa ng husto at gumawa ng maraming gawain sa pangalan ng Panginoon, ay kinondena ng Panginoon na mga gumagawa ng kasamaan? Dahil hindi nila tinanggap ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, ang kanilang mga tiwaling disposisyon ay hindi nalinis, kaya't maaari pa rin silang maghimagsik laban sa Diyos, labanan, itanggi at ipagkanulo siya. Nakagawa ang Diyos ng gayong napakalaking gawain at nagbayad ng napakalaking halaga upang iligtas ang sangkatauhan. Kaya naman, ang itanggi at kondenahin ang huling gawain ng pagliligtas ng Diyos ay ang pinakamatinding pagkakanulo. Ito ay paglapastangan laban sa Diyos. Wala nang handog para sa kanilang mga kasalanan at sila'y tuluyang itatakwil at ititiwalag ng Diyos. Kaya, ang hindi pagtanggap sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, ang pagtanggi kay Kristo ng mga huling araw, at ang pagtanggi sa pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw ay tanda ng pagiging mahatulan. Ang kanilang kalalabasan ay kapahamakan at pagkawasak na wala ng pagkakataon pang maligtas at makapasok sa kaharian ng langit. Ngunit yaong mga taos-pusong naniniwala sa Diyos, nananabik sa kanyang pagpapakita at tumatanggap sa kanyang paghatol at pagkastigo sa mga huling araw, ang mga pinakapinagpala. Sila ang grupo ng mga mananagumpay na peperpektuhin ng Diyos sa mga huling araw, na papasok sa susunod na kapanahunan kasama ang Diyos at magtatamasa ng walang hanggang kapahingahan. Ang 6,000 taong plano ng pamamahala ng Diyos ay malapit ng matapos, at ang pintuan ng arka ng mga huling araw ay malapit ng magsara. Wala nang gaanong natitirang oras. Ngayon, nagsimula na ang malalaking sakunang ipinropesiya sa Biblia. Kung hindi sasalubungin ng mga tao ang pagbabalik ng Panginoon, tiyak na magdurusa sila sa gitna ng mga sakuna. Ang mga darating na sakuna ay magiging mapaminsala, kabilang na ngunit hindi limitado sa mga lindol, bagyo, pagputok ng bulkan, pagbaha at iba pa. Matapos ang pagwasak ng isang sakuna, agad itong susundan ng isa pang sakuna na kikitil ng mas maraming buhay. Sa bawat bugso ng sakuna, isang grupo ng mga tao ang mamamatay. Sa ganitong paraan, ang lahat ng hindi mananampalataya at mga gumagawa ng masama ay unti-unting matitiwalag at malilipol. Kung tatanggapin lamang ng mga tao ang unang 2 yugto ng gawain ng Diyos,
ngunit tatanggihan ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, hindi kailanman magbabago ang kanilang buhay disposisyon at hindi sila maliligtas. Ito ang pagpapamalas ng matuwid na disposisyon ng Diyos. Ang kanilang pananalig ay magiging isang kaso ng pagsuko sa kalagitnaan at mawawala ng saysay ang lahat ng kanilang naunang pagsisikap. Nakakalungkot at nakapanghihinayang niyon. Sa huli, tanging ang mga tumanggap sa paghatol ng Diyos at nalinis ang mapoprotektahan at mananatili. Tatalunin ng Diyos si Satanas at ganap niyang matatamo ang kaluwalhatian at maisa sa katuparan ang kanyang 6,000 taong plano ng pamamahala. Pagkatapos nito, lilitaw ang kaharian ni Kristo sa lupa. Yaong mga mananatili ay magiging bayan ng Diyos, mamumuhay magpakailanman sa kanyang kaharian at magtatamasa ng kanyang mga pangako at pagpapala. Panghuli, basahin natin ang isa pang sipi ng salita. Ang mga nakakapanindigan ng matatag sa panahon ng gawain ng paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw, iyon ay sa panahon ng huling gawain ng pagdadalisay, ang siyang makakapasok sa huling kapahingahan kasama ang Diyos. Sa makatwid, nakatakas na sa impluwensya ni Satanas ang lahat ng mga pumasok sa kapahingahan at nakamit na sila ng Diyos pagkatapos lang na sumailalim sa kanyang huling gawain ng pagdadalisay. Ang mga taong ito na sa wakas ay makakamit na ng Diyos ay papasok sa huling kapahingahan. Ang layunin ng gawain ng pagkastigo at paghatol ng Diyos ay sa diway upang dalisayin ang sangkatauhan, alang-alang sa huling araw ng pahinga. Kung hindi, walang mga miyembro ng sangkatauhan ang maaaring mabukod ayon sa kanilang uri o makapasok sa kapahingahan. Ang gawaing ito ay ang tanging landas ng sangkatauhan upang pumasok sa kapahingahan. Tanging ang gawain ng pagdadalisay ng Diyos ang maglilinis sa kawalan ng katuwiran ng mga tao, at tanging ang gawain niya ng pagkastigo at paghatol ang maglalantad sa mga mapaghimagsik na bahagi ng sangkatauhan. Sa gayon ay natutukoy kung sino ang mga pwede at di pwedeng maligtas, at ang mga mananatili at di mananatili. Kapag natapos ang gawaing ito, ang lahat ng mga taong pinayagang manatili ay lilinisin at papasok sa isang mas mataas na mundo ng sangkatauhan, kung saan magtatamasa sila ng isang mas kamanghamanghang ikalawang buhay sa lupa. Sa madaling salita, papasok sila sa kanilang araw ng pahinga at mabuhay kasama ang Diyos. Matapos makastigo at mahatulan ang mga hindi pinapayagang manatili, ang kanilang tunay na mga kulay ay ganap na maihahayag. Pagkatapos nito ay wawasakin silang lahat at, kagaya ni Satanas, hindi na pahihintulutang mabuhay sa lupa. Ang sangkatauhan sa hinaharap ay hindi na magsasama ng alinman sa ganitong uri ng mga tao. Hindi angkop na pumasok sa lupain ng huling pahinga ang ganitong mga tao, at hindi sila angkop na sumali sa araw ng pahingang pagsasaluhan ng Diyos at ng sangkatauhan, dahil sila ang punteriya ng kaparusahan at mga masama, hindi matuwid na mga tao. Tinubos sila ng minsan at hinatulan at kinastigo na rin sila. Minsan din silang nagtrabaho para sa Diyos. Subalit, pagdating ng huling araw, ititiwalag at wawasakin pa rin sila dahil sa kasamaan nila at bilang bunga ng kanilang paghihimagsik at kawalang kakayahang matubos. Hindi sila kailanman muling iiral sa mundo ng hinaharap,
at hindi na mamumuhay kasama ang lahi ng tao sa hinaharap. Ang tanging layunin sa likod ng huling gawain ng Diyos na pagpaparusa sa masama at pagbibigay ng gantimpala sa mabuti ay upang lubusang maging dalisay ang lahat ng mga tao upang maaari siyang magdala ng isang ganap na pinabanal na sangkatauhan sa walang hanggang pahinga. Ang yugtong ito ng kanyang gawain ang pinakamahalaga. Ito ang huling yugto ng kabuuan ng kanyang gawain ng pamamahala.